upper bracket. So if Fnatic Onyx Philippines secures ang Game 1, humabol Nagulat pa ako, si ate. Yun. If Fnatic Onyx secures this game number 2, sure lang na upper bracket pero hindi pa sure kung first seed. Yes, kung silang nasa top ng upper bracket. Oh, ang sure lang ata tayo kanina ay ang daming nagulat talaga doon sa first pick show na ginawa ng Fnatic Onyx Philippines. So, ikaw ang Aurora MLBB, ano kaya ang magiging response nila to that this time around? Kasi parang medyo Fnatic Onyx lang ang naiisip ko talagang kayang mambigla ng ganoong levels na first pick show eh, no? Tsaka yung comfort na meron at tiwala na meron sila kay Brusco kakaiba. Eh, minsan ka na lang talaga makakita ng first pick show at Oo. nanalo pa sila kanina ng game number 1. But right now for Aurora, ang dami pang mga available na picks na pwede nilang kunin Yep. dahil nga first pick din sila. No? Pwede Oo. silang kumuha ng early Hayabusa Yes. kung gusto nilang kunin ito mula sa kamay ni King Kong. Yeah. At pwede rin sila na mga kumuha ng Nolan na sumisikat na rin na naman muli dahil sa buff na nakuha niya. Oh, ideally talaga jungler ang nakikita natin na magiging priority dito ng Aurora MLBB. bukas si Eh sila yung Not- nag-show na first build. Oh, not unless, di ba? Gusto rin nila tayong gulatin. Kasi yun din, open ang Matilda. Pero parang iniisip ko kung ang Aurora MLBB ba ay yung ganoong klase ng team na gugustuhin prioritize agad ang Matilda knowing na very flex naman din si Rene J kahit na ano pa nga sabihin natin. Ayun na. Ayun na nga. Funny. Demon kahit Fanny is locked in. At siyempre lalabanan niya ni King Kong. Ang tanong ngayon ay anong kukunin Grabe! nila? Naman. Ang bilis ng sagot dito. Naririnig ko na si Coach White na, Chomoscope, kuhain nyo na, lock nyo na. At saka ang gandang pangontra niyan sa Fanny. Yeah. Sobrang nasagot na agad dito. Farah Matilda. Or Valen Matilda. Alam mo, pagka old school Fanny play yan, hindi ba pwedeng Angela na lang no? Para nang may kasama. Pero mukhang Edith pa rin ang kanilang kukunin. And most likely, hindi pa naman natin alam kung Rome or XP lane ng Edith na to dahil flex pick pa rin naman between Rene J and Edward. Yeah, power picks pa din. At the end of the day, ang isang Edith, kung iisipin mo. Open pa ang Tigreal as well as the Valentina. Mukhang, or parang kasi, ay may ano pa na, may show na pala dito. Etong Fnatic Onyx. Medyo marireveal na rin kapag ka ganun. So, either the Valentina, at least may primal wrath dito. Tsaka nakita mo yung usage ni Super Friends kanina nung mga nakopyang ultimates. Or yung, ano bang kanina ba si Yue ay kanina yung kinopya niya ng mga Eternal Guards, yung mga bagsak-bagsak niya nun. Bago to. Teka, bago yun. Ay, bagong skin lang. Valentina locked in para kay Super Prince once again. Okay. Hindi na naman natin makikita pa ang hero ni Domeng hanggang dito sa point na to. Though at least for Aurora MLBB, medyo alam na nila, hindi na to alis ulit. Oo. Parang medyo malayo na mag-alis and I do think for Aurora, pwede silang mag-invest sa mga early game marksman You already have the Fanny and the Edith. Ito yung literal pwedeng mag-power spike ng agad-agad. Oo. So kung makakakuha ka ng early game marksman, may malaking tsansa na pwede kayong mag-snowball from early to the mid game. Oo. Inisip ko lang kung ano ang mga ire-respect dito ng Fnatic On. Uy, grabe! Sila naman ang magtatanggal ng Claude ulit this time. Parang may nakita tayo na common trend kapag ka second phase tapos Claude na. Pero for Doming at least, Arlot. parang ang kailangan mo talagang kuhain dito yung medyo maingat na naman na marksman kasi nakakatakot yung presence ng Valentina Cho or Fnatic Onyx dun sa mid lane nila. Wait! So, iniisip pa rin ng Aurora na baka nga XP. Yeah. Pwede pa. Oo, sinisigurado na nila. This is also a Fanny that we're talking about. Kapag may isang kufra na nabukas ng tama, ay alam mo nang medyo mahihirapan na lumipad si Ate, Demon kulay Knight. puti lang. Ate, masyado mataas ang brightness. Ang hirap naman basahin nun. Gusto sana namin basahin. Pero very consistent no talaga. Every time na hindi makakakuha ng hero si Rene J first phase, lagi yung ban sa second phase ng draft. And hindi lang to dito sa game na to, even in the previous series. So now, feeling ko pinipilit nila mag-Hayabusa Oo. and Julian. Yun na lang, I think, yung 2 picks. Or, yeah, Hayabusa Julian. Parang mas trip yung Julian dito for this game. Mainly because may dagdag kang crowd control against this Edith and against this Fanny. Fanny as well. Okay. Pero pag Hayabusa naman kasi mas okay yung 1v1 against the Fanny. But then again, hindi naman kasi 1v1 yung mga nangyayari dito sa ating liga. No? So hopefully, either way naman kung anong kunin nila, Hayabusa or Julian, ay sapat yung magiging damage nila para makipaglaban sa Aurora. Mangilan-ngilan, meron. Mga nagtatagpo lang sa gilid-gilid, mga ano. Pero doon ako talaga dito sa Super Family, tsaka sa Aurora MLBB na gano'n yung magusto nilang maging takbo. So is it Julian? Julian na nga bang kukuhain nila dito? Hayabusa. Hayabusa pa din pala ang kanilang magiging option. So kung ikaw si Domeng,
in this kind of situation? Ano kaya ang pinaka magiging magandang option? Kasi meron pa naman tayo nung again Kari, Nathan, andyan pa naman. Oh, Kaso, okay lang din siguro no, kung mag-late game marksman sila kasi yung early game nila enough na yung damage. Oo, eh. You already have the Valentina and you already have the Fanny. Sapat na yan para mang-burst ng isa. At kailangan siguro nila ng konting late game na insurance. Arlot pwede nilang kunin for Edward. oh, Tapos, for Doming, Kari. Kari, Nathan, yung mga nandiyan pa na options. Ang dami kasing iisipin eh. Wait, Bea ba yun? Ayan, I guess ang naging answer nila dito ay yung early to the mid game power spike na meron din ng Beatrix. Tandaan natin, no, si Beatrix, the moment that he hits level 4, may access na yan sa dalawang ultimate. And ang usual combo na nakikita natin What in if team fights ay yung nagbabato siya ng Nibiru's Passion kasabay na rin ng Lolita. Venus Rage. Loli? Tapos XP yung Cho. Kasi mabablock ng Lolita yung Primal Wrath, And yung yung- Deadly Grasp, tapos lahat ng skills na meron yung Bea. Actually, no. Para na lang dito kay Kirk or kay Brusco talaga yung iniisip natin na hero. So, kung gugustuhin nila na mag-invest din sa karagdagan pang crowd control, kahit na napakarami naman na rin ng hawak-hawak ng Fnatic Onyx. So, Grok. Ano pa rin naman? In a way. Pero kay Brusco mapupunta, ay hindi. Ay! Most likely, sa nakikita natin ngayon ay mukhang XP lane Grok ang ilalaro ng Fnatic Onyx. And against an Edith, ang magiging gameplay lamang nito, i-clear yung lane at manggulo sa ibang lugar. Teka lang. So, sa mid ang makakakitaan ay ang Cho at ang... Wait, tama ba itong nakikita natin? Teres the Oo, Room yung for Teres Rene na. J? Ay, may bagong ipapakita si Rene J and tumaas na naman ang kanyang mga unique heroes pick. Yeah, I think si Ogwen ang unang Oo. nagpakita ng Terizla Rome. And right now, mukhang si Setman ang gagamit ng Terizla Rome. This is Aurora, MLBB versus Fnatic Onyx Philippines. Who will win game number 2? Casters, take us to Land of Dawn. Hindi talaga natatapos ang sorpresa at mga bagong balik. Mapahero man yan, maparole man yan para dito sa laban ng Fnatic Onyx Philippines at ng Aurora. Talagang may bago na naman na mga ilalabas para dito sa ating laban. Well, hindi naman siya yung very unusual Sobra, na bago, pero hindi na natin siya kasi nakikita all the time. So, effectivity of the heroes na nakita nating i-apply for this game Yeah. is something na aabangan natin all throughout this game number 2. Tsaka kailangan i-gauge dito yung aggressiveness for both of them. Yung aggressiveness na meron kang show na, by the way, ay roam muli para kay Brusco. And paano mo nga ba malilayer yan with the one charge and of course the power of nature mamaya magagaling kay Kirk. Pero ngayon, ayan pala ang sagot nila Rene J sa napakakulit na Brusco from FNOP. O, kasi masakit din dito yung mga skills mismo ng Teres Life Ever. So, isa siguro sa mga yung goals ng Aurora is yung mga pokes pa lang ni Rene J ay ramdam mo na agad or AOE din actually yung damage nun. Nakuha ba ni King Kong yung yung crab kanina? Parang, ay. Ang bilis tignan kasi natin. nung Ang bilis ng pangyayari. Actually, chinecheck ko rin yung nangyari doon sa mga emblem builds. Pero so far, mukhang mapupunta ito para sa blue side, sa Aurora. Kasi yung rotate ng Lito Wanderer. Ayan. Okay. So, ito guys, meron din tayo, di ba? Exciting yung laban natin. Dahil dyan, meron din tayong giveaway. Ayan, ang in-game code giveaway natin guys ay MLBB Caravan. Ayan, hindi mo na kayo pinahirapan. Ay, Pero ngayon, ay. mahihirapan si King Kong. Okay, so nagamit niya doon yung kanyang shadow kill. Pero first blood para kay Rene J. Baka Rene J yan. Pero ngayon, nandito na nga lang din ang attempt. Somewhat, pang sa psycho doon nila Brusco. A great start para sa Aurora. So para sa Aurora ngayon, ang gusto na gawin is mabilis na clear na minion wave para makapunta agad dun sa mga pwesto prior this sa Turtle. Habang si Brusco, ang panata niya lang talaga ay magbigay ng impormasyon para sa kanyang mga kakampi. Ang aga ng alay lakad niya, no? Pero ngayon, sinisimulan niya na, di ba, mula Maynila hanggang Antipolo. Ngayon, itinitignan isa-isa ni Brusco yung mga posibleng pagtaguan dito nila Rene J. Pero wala man sila sa Georgia, pero dito sila sa may Turtle Pit na ni-reset lang naman ni Kirk. Okay, so ito, nagkakamuyan lang muna yung mga players natin. So isipin nyo, no? Sobrang kanina, jump-pack yung Laban. yung laban. Ngayon, nag-age na nila yung isa't isa. Alam mo yung, nandyan yung kalaban mo, pero
pinipigilan mo yung gigil na nararamdaman mo. Kagat labi mong pipigilan muna eh. Ganon yung expression ng mga players. Yung gustong-gusto mang sumipa ni Brusco. Pero at the same time, kailangan niya kasi antayin muna na makapag-ponder ng ultis, damage, pero dito po pondo. Babalik niya kasi Demon Knight. Binagan! Ang tatag na tong dalawang to. Ay! Biglang dumating! A wild Kelra appeared! Kamuti ka na rin si Demon Knight nung moment na yun. So pagkanda sigawan agad yung mga Grabe. taong kasama natin sa venue dahil sa mga ganong moments, yung sinasabi natin very, very crucial. Yeah. Yung back up para dito sa dalawang kupunan, and even Kelra hindi binibitawan yung kanyang linya para maklear Yeah. yung minion dahil very kailangan yan as early as now. Sa pagsilip ni Kelra doon, may makailan-ilan na gold plating na na-shred doon si Domeng. Pero with the wild Kelra appear, that changes the perspective of 1v1 eh. Laging merong takot kung ikaw Aurora na baka biglang may spear of destruction, biglang maging 2v1 yung sitwasyon. Pero ngayon, mag-4 minutes ang laban, wala pa rin First nakakakuha turtle pa rin ng to. unang pagong, Chantel. Oo, first turtle pa rin to Oo. para sa dalawang teams natin. So siguro napapaisip yung kanilang mga shot caller. Ano ba, magti-team fight ba muna tayo? Hero ba muna? Or hayaan na lang natin maging Lord yung turtle mamaya? Pero hindi, sobrang ano naman sobrang ano. tagal na doon. Sobrang First- tagal na hold. Magiging first ever yun kung sakali. Wala mo nang kukuha ng turtle, gawin nating Lord. Pero ayaw muna yan. Siyempre, ng Aurora na mangyayari. Ngayon, sisimulan nila Demon kahit at makukuha niya to safely from Malinis. the hands of FNOP. Pero dito sa may bandang taas, muli tayo titingala. Pero wala pa rin namang matatangay o makukuha for both of our roamers. Oh, so siguro ito yung panghinga muna ng dalawang teams natin. For Aurora lamang sila in terms of gold. So just taking their time pagdating doon sa kanilang mga farm. Even with top lane na talagang as much as possible, no information para doon sa mga players. So nagkakitaan lang si Renegade and even Brusco. And kung titignan natin doon sa plating, medyo mas angat yung, hindi pala medyo, mas angat talaga Mas yung angat. plating ni Kelra kasi wala ng gold plates. Yup. Yung Torredo ni Domeng as compared to Kelra. Kung kanina kasi sabi niya nabawasan yung akin, sige, sisimutin ko yung para dito sa kalinya ko. Pero so far ngayon, 5 minutes, wala naman na yung mga gold plating. Pero pwede na itong maging go signal, nag-gauge na nila ang sitwasyon. At matatanggal pa nila yung engagement dito kay King Kong. Oo, nakita na si King Kong nung moment na yun. So, parang ano na to, laban na agad to ng mga assassin natin pagalingan na mazona. Mauna-una. Yung jungler ng kabilang team. So, 2-0, 1.2k gold din para sa Aurora. Pero ngayon, ang trabaho na lang ni Kirk ay hindi mo na sumama sa mga team fights. Although doon talaga natin mamamaximize ang isang Grok. Pero doon sa may bandang gilid naman ay gano'n ang magiging mirror. Somewhat basag na gagawin ng Aurora. Baha-baha tayo banda dito sa may bandang mid. Jungle camp, nandun na Spirit Destruction pero hindi mag-hit. Instead, eto naman ang respo na manggagaling kay Edward. Okay, so para sa ano ngayon, sipat-sipat lang muna. Sepat pala, sepat. Pwede din yung sipat, depende na lang kung paano gagamitin. Anyway, top lane na turret nasira na dito ng Aurora. So again, the story of these two teams. Nung una sila nagkatapat, umabot tayo ng game number 3. With the performance of Aurora ngayon, parang gusto niya i-replicate yung nangyari dun sa serye na yon. So tinan natin magbabago ang ihip ng hangin. Depende kung sino makakakuha nitong turtle. Which is kakaspawn lang at nakapwesto ngayon ng mga players. Pero mas ramdam natin yung somehow pang-aalinlangan. Pero ngayon walang pag-aalinlangan at target is Super Papasok na Friends. nga dito si Demon Kite and Super Friends ang kanilang magiging target. Even Renegade ginamit yung penalty zone para ma-zone out ilang mga players. Siya yung papasok para doon sa side ng Aurora. So even Brusco ay medyo mapapaliko. Noong time na yun, even Kirk hindi na nakipasok. And for that, Aurora makasecure ng turtle. For FNOP, parang may ino-observe sila. Hindi rin naman nila laliliman sa sobra doon ni Brusco. And even ni Kirk, yung position nila, they could have gone and tried to reset the turtle. Pero hindi yun yung ginawa nila. But instead, binigyan din muna na space doon si Kelra, actually deleting or destroying a turret onto the top. Pero sa pangyayari ngayon, kung ano yung kinaingay ng early to mid part ng game natin ng game number 1, ganun naman kaingat ng game 2. Grabe! The cable is not connected muna. Kamuti ka na rin si King Kong nung time na yun na pumasok. Oy, wait lang. Wait Grabe, lang. parang may luyi. Boss. Oo, mayroong shadow na dumikit pero hindi na rin natuloy nung time na yon. So mainit din dito yung mga cables ni Demon Yes. Knight. And the Blue Note has not connected successfully para doon sa nangyaring yon. Hindi ko man kay Kirk, pero ngayon for Demon Kite ang all-time Fanny stats niya all throughout his FPL career. 8 beses siya nang nalaro yung Fanny with a 75% win rate. Tingnan natin kung madadagdagan ba to sa paggamit niya ngayon. A steady KDA of 200 ngayon sa Fanny ni Demon Kite. Oh, tsaka ang kinagandahan kasi sa Fanny, parang all over the place, pwede mo mapuntahan agad, lalo na pag gamay na gamay mo yung hero. So meron na yung Sky Piercer, by the way, para dito kay Domeng. So now looking at Aurora na sila yung lamang. For FNOP, what is the strategy?
Kailangan na nila ngayon umabante ng konti kasi puro paatras yung nakikita natin. Hindi sila yung type ng game 1 na si Brusco kada may makakaharap siya sinisipan niya. Nina-knock out. Hindi naman laging Wave the Dragon ang sagot. And so far, hindi natin nakikita on the offensive side si Kirk. Ngayon pa lang siya sasama talaga fully pagdating sa rotation nila. Actually, hindi pa nga fully kasi medyo gumigilid-gilid pa siya. Pero ngayon sa paggilid-gilid niya, may makakasalubong siyang Rene J ngayon na makikita niya. So, sinasabi mo ba dito para sa FNOP, kailangan lang nila ng teamfight na kasama si Kirk, pero hindi na pasasamahin ni Demon kahit si Kirk with King Kong. Wala. Dahil nabigyan na agad si King Kong, parang may timer. Parang may timer na ginamit. Kasi pagkapatay kay King Kong, 2 seconds na lang nag-spawn na yung Lord. Which is sinisimulan ngayon ng Aurora. Teka lang, merong fear na magagamit kay Yue, pero buhay pa rin. Habang si Brusco ay makamunti ka na, hindi na successfully makapatay na. Yung Yue is down as well. Tapos merong mga folks laban kay Super Friends. Medyo nagkakagulo na. Oh, Si Kelo no. napunta sa ibang parte ng mapa. Mapipilitan na mag-TP out, pero hahanapin yata ni Edward tsaka ni Domeng. Huli ka ngayon sa ilalim ng tore. Si Domeng mapupush back, pero may mga free hit pa rin dito kay Kelra. Lumalaban! Eto na si Demon Guy. Domeng ang makakasecure ng Ken. In an instant, 4 ang matatanggal dito sa Fnatic Onyx Philippines. 7-1 kill score. At unti-unti nang tumataas lalo yung lead para sa Aurora. Ngayon, we see the light shining bright para dito sa kanila. Lamang sila in terms of kill score. All the numbers is siding with Aurora. Pero for FNOP, katulad nga ng sinabi ko, kailangan na sama-sama. Kaso, yung pagsama-sama na yun, retain your position and of course, deal the much needed damage. Hindi ganun yung nangyayari. But instead, sa pagsama-sama nila, mistulang bang nag-enjoy Aurora kasi isa silang pinipitas. Oo nga, tsaka si, si Demon kahit may sariling lakad lagi na una na ako muna alis balitaan nyo na lang ako kung ano nangyayari. Parang ganun yung ginagawa ni Demon kahit ngayon, tapos if ever man na meron siya makasalubong, binibigyan niya agad, or if ever man na may makasalubong yung mga kakampi niya, to the rescue naman siya. One call away, Demon Kite here para sa Aurora. And so far, pagdating sa gold, receive sila ngayon ng paldomeng ni Domeng. Ngayon, yung pagbabalik ng Beatrix sa kamay ni Domeng ay mistulang bang nagiging miracle in disguise. Or a positive note kasi nakikita natin na magaganda lagi yung mga pa-shotgun niya. And of course, kapag nag-renes apathy siya, it's everything with a vision as well. Pero kita mo naman yung grabing aggressiveness dito ng Aurora. Although calculated yung ganong klase ng mga pagsilip ni Rene J, lalo't malapit in the vicinity sila Edward. Pero ngayon, FNOP sila ngayon ang ginagambala tuloy-tuloy ng Aurora. Oo nga, guys, yung Torre dito sa may gitna ay masira na rin. Probably sa may top lane ay hit na rin ni Demon kahit anytime. So for FNO, parang ang kanilang movement ngayon is parang nag-aantay sila for that one big team fight na pwedeng magawa ni Super Friends kasi naka-ano rin siya, naka-ED siya this time. So nagbago no, kasi kanina yung gamit niya, or Eternal Guard usually ang kinokopya ng Valentina. Pero dito more on setup din yung kanilang gustong gawin. Yeah. So parang magkakaroon yata ng team fight dito sa may purple buff. Ginagawa nilang Lord or Turtle itong purple buff na para sana kay King Kong. Hindi ginisawa ni Brusco yung kanyang positioning. Hoping na merong dumaan sumili. Pero hindi pwede kasi na mag-hope ka lang. You have to take an answer. You have to take a step. At yung step ngayon ay to step back slightly. Kasi kita mo naman yung aura na dala dito nila Rene J. At kasabay pa niyan in less than a minute magre-respawn ng pangalawang Lord sa laban na to. Pero focus lang sa goal at vision dito ang Aurora. Ganun talaga, no? Pagka post... nawala pa bigla yung mic. Post 5 to post 5. Parang ramdam mo kung saan manggagaling at saka saan nakapwesto yung counterpart mo na post 5 din sa kabilang team. Kaya even for Brusco, nung nakita niya na, ay, parang alam ni Rene J na nandito ko, umalis na rin siya. Ayun, pares din sila ng pwesto ngayon. Doon at doon lang. Dito magkakaalaman din sa mga palag na sinasabi kasi pagalingan na lang itong maka-pick off, makapag-set up, makahanap ng viable na target. At pagalingan dito na mag-farm na nga lang din. Na so far, hawak pa rin ng Auroras ang lead pagdating sa net worth. Topping off the charts is going to be Domeng and Demon Kind. Pero ngayon, hindi nagiging very demure ang laban na ito. Kasi sobrang aggressive, very aggressive dito for Aurora yung ginagawa nilang mga plays. Even Edward onto the front line. Andito pa unti-unting pag-abante ng mga Sonics. Pero ngayon ba ay pagkakataon nila to get the pick off or aalalay lang muna ulit sa mga pagsilip? Grabe, sobrang high mechanic MLBB. Pinapanood natin kasi nakikita naman nila yung isa't isa. Pero naghahanap muna sila ng perfect target. Si Brusco papasok doon sa may Lord Pit. Si Edward magda-dash in. So up until now, hindi pa rin nagkakabigayan. Pero si Brusco ay nasaktuhan na. Hindi tatama doon yung Spear of Destruction ni Kenra, by the way. So walang backup. Ngangat-ngatan niya lang niya yung Torres sa may bottom lane. Habang kinukuha dito ng Aurora yung Lord. Masesecure ni Edward. Papasok dito Super Friends. And look at Kirk. Mapapatay na rin ni Domeng habang si Kenra yun nandun pa rin sa may bottom lane. Ang dead defense is gonna be Yue.
habang yung Aurora, mapipilitan muna ulit na dupepensa dito sa may gitna. Medyo nakakakaba yung laban na yun para sa FNOP, pero ang naging sagot nila doon, Kelra, dyan ka muna sa may bandang baba. Unti-unti na ngang nachipan dito ni Kelra yung base turret ng Aurora. Pero definitely the win for that clash is going on to the hands of Aurora. Lalo nakakuha nga sila ng Lord. Nakapatay ng member dito ng side of Fnatic Onyx Philippines. Pero ngayon, makikita natin yung power spike for the side of Fnatic Onyx Philippines na so far for the damage ay nagtatop naman si Super Friends. Oh, so eto na, merong Lord na bit-bit. Ang Aurora, meron silang kit. May Purify naman si Yui anytime. Pero ano ba, yung sa Fnatic Onyx, kaya ba ng kanilang heroes na makadepensa? Kaya pa. Lalo't may Moskov naman para kay Kelra. And so far nakikita natin, isang beses siyang napitas and that was it. And sa dami-dami ng mga nabasag niyang torres sa baba, na clear na wave. And we could expect na may proper items na rin siya to fully engage into damages that could tear apart dito si Rene J. Manyan or kahit si Edward. Pero sa ngayon, ang matotor apart ay ang kanilang torre. At abante dito si Rene J! Pumasok na si Renny J with a penalty zone. Habang si Kirk, ginamit na rin yung kanyang pagkakaldagtong moment ay sa may pader. Pero yung base, it's gonna be a base lock. At gaya na sinabi natin na katulad nung unang